Praise the Lord. Thank you, Pastor Ron, for leading us sa prayer. Isa pong muli na pinagpalang gabi ng Sabado at tayo magkakasamang muli po. Amen? Sino po excited sa word ng ating Panginoon? We've been studying since last month ang katapatan po ng Diyos. And I hope na hindi po natin talaga malimutan ito sa buhay po natin ni saglit. Na kahit anong mangyari, anuman ang panahon, anuman ang sitwasyon katulad po ng ating inawit, ang Diyos po ay mananatiling tapat sa iyo. Mananatiling tapat po sa atin. No? This month po, napag-aralan po natin just in the first Saturday, God is faithful to provide. No? And He provides according to His riches. Tandaan niyo po yun. Bagamat may mga sahod po tayo, but did you know, ang dami na ho nating, ilan na po yung mga nag-testimony dito, nasa minimum, below minimum, pero napagtapos po nila ng colleges ang kanilang mga anak. Dahil katulad ng 2 isda at 5 tinapay, kayang i-stretch ng Lord kapag in-offer mo sa Kanya kung anong meron ka. Amen. He provides according to His riches, and God is also faithful to heal. Napatunayan po natin na ang kagalingan, ito po ay kasamang binayad ni Kristo. Amen. So bayad na, kailangan lang po natin tanggapin, kunin. Amen. And ito po ay kalooban niya at ito pa rin ay kalooban niya hanggang ngayon. Kalooban po niya na lagi tayong malakas para makapaglingkod sa Kanya. Amen? Kasi po kung ang nais lang ng Lord, maligtas tayo, yun lang po ang umpisa. Actually, kung kaligtasan lang, sabi ko nga ho sa inyo, ang kailangan ng Lord sa atin, noong tinanggap mo siya, kapatid, dapat kinuha ka na niya. Pero bakit hindi pa tayo kinukuha ng Lord hanggang ngayon? Para paglingkuran po siya. Upang hindi lang po tayong makakilala na sa pamamagitan ng buhay po natin na binago niya, sa pamamagitan ng buhay po natin na linigtas, pinagaling niya, ay maipakilala po natin kung gaano kabuti at katapat ang ating Panginoon. Amen. And last week, God is faithful to forgive. Tapat po ang Diyos sa pagpapatawad. Amen. Gaano man kalaki ang ating pagkakasala, ang ating pagkakamali, walang kasalanan na hindi kayang patawarin ng Diyos. Ang hindi lang kaya niyang patawarin yung unpardonable sin, yung hindi mo hinihingi ng tawad. Na matigas ang ulo. Now, ngayon, before punta tayo sa next, tanong ko lang ho sa inyo, di ba, ano po ang pinambayad sa ating kasalanan? The blood of Jesus. Because without the shedding of the blood, there is no remission or forgiveness sa ating kasalanan. Kung walang pagbubuhos ng dugo, walang kapatawaran, walang kabayaran ng ating kasalanan. Now, kailan po nagbuhos ng dugo ang ating Panginoon? 2,000 years ago. Pero napansin niyo ho ba, in the Gospels, nagpatawad ang Panginoon, katulad po ng paralyzed na napag-aralan po natin. Ang sabi niya, son, your sins are forgiven. Nagtaka po yung mga Pariseo, sabi niya, blasphemy, hindi siya pwedeng Bakit nasabi po ng Panginoon na your sins are forgiven, wherein ilang buwan pa or taon siguro bago siya ipako sa krus? Paano kasi po walang kapatawaran hanggang walang pagbubuhos ng dugo. Hindi pa nagbuhos ang dugo ng Panginoon, pero meron ng kapatawaran niyang sinabi. Ito pa ho, paano napatawad, naligtas ba kaya yung lahat ng tao before the cross? Lahat ng nasa Old Testament, naligtas kaya sila, wala pang pagbubuhos ng dugo. Alam ko po, hindi niyo sasagutin, siyempre, no? Pero do you want to know the answer? No? Alam niyo ho bakit? No? Medyo ho yun, di ba? Sabi ng Bible, kung walang pagbubuhos ng dugo, walang kabayaran, kasalanan. Hindi pa bumuhos ng dugo ni Kristo sa krus, pero meron ng pagpapatawad. Kasi po, sabi ng Revelations 13:8, He was the Lamb that was slain before the foundation of the world. Sabi po dyan, and all inhabitants of the earth will worship the beast, and all whose names have not been written in the Lamb's book of life. The Lamb who was slain from the creation of the world. Para mas malinaw po, pwedeng NLT po natin, NLT Contemporary English.
Sabi po niya, no, they are the ones whose names were not written in the book of life that belongs to the Lamb who was slaughtered before the world was made. Siya po ay namatay na before the world began. It doesn't mean literal siyang napako po nun. Ganito po yun. Maglalagay po lang ako ng settings. No? Hindi po nyo mababasa sa Bible to. Pero this is possibly ang nangyari. Na nag-uusap ang Ama at ang Anak and the Holy Spirit. Gagawa tayo ng heaven and earth. And gagawa tayo ng tao. Magkakasala sila. Pero anak, ikaw ang magiging kabayaran. Anong sabi po ni Kristo? Ay, aligo bisatang. Ito ang nagagawa. Hindi po. Pinangako po niya, ako po, tutuparin ko po kung anong nais nyo, Ama. Kaya di ba nung nagkataon-tao siya, my food is to do the will of the Father. Ano po yung will niya? Na siya'y mamatay sa krus ng Kalbaryo. Kaya nga po, kumbaga po ganito, katulad sa sinasabi ko, the Old Testament were saved by looking forward on the coming Messiah, to the cross. Na alam po nila ito, pinangako na merong darating ang Messiah na magliligtas sa inyo. Tayo po ngayon, ligtas tayo by looking backward to the cross. And it's all about Jesus kung bakit tayo naligtas. Amen. Lahat na nakagets po na magsabing amen. Na hindi pa po tapos doon. Kung meron na palang kapatawaran, bakit pinaalis pa si Adan at Eva sa garden? Bakit pinaalis po? Di ba may kapatawaran na? Kasama sa Old Testament yun? Sasagutin ko na po para hindi tayo, do you want to know the answer? Kaya po sila pinaalis. Una, hindi po pwedeng magsama ang banal sa makasalanan. Napatawad na pero makasalanan pa tayo. Kaya nga po, ang mga namatay ng Old Testament, hindi dumiretso ng langit. Saan sila dumiretso? Sa paradise. Anong sabi po ng Panginoon doon sa magnanakaw? Today you will be with me in heaven, in paradise. Ngayon din, isasama kita sa aking paraiso. Mababasa niyo po kay Peter, maging I think Ephesians, bumaba po siya dito po sa kung nasaan ang Sheol or Hades, nandyan po yung place of torment na tinatawag po natin, alam natin impyerno ngayon, pero iba pa po yung napakalaking impyerno, which is called talaga po in the Bible, Gehenna, the lake of fire, dagatang apoy. Pero dito po sa Hades or Hades or Sheol, nandyan po ang place of torment, the bottomless pit, at saka po yung Tartaru, kung kaya po, Tartaru or Tartarus, kung saan po nakakulong ang mga most wicked angels na sa tribulation, ay pakakawalan ito. Mag-aral po kayo ng eschatology sa pagkatapos po ng depth, ituturo ko po eschatology. Eschatology means study of the last days, the end times. Now, bumaba po si Kristo, di ho ba? Sabi niya, nagpakita siya sa maraming mga kaluluwa. Na sinasabi niya, ako yung Messiah. Lalo na doon sa mga lunod sa flood, napakarami po ng bilyon yon. Ako yung Messiah na sinasabi ni Noah na hindi kayo naniwala. So kinuha po niya yung paradise at ngayon, nasa langit na. Anong pruweba na nasa langit na? Si Paul, umakyat ng langit. Si Stephen, umakyat ng langit. Nabuksan ng langit, actually hindi ho. Now, another reason bakit hindi po pinapasok si Adan at Eva, na pinalaya sa baka makain nila yung tree of life. Yung tree of life, ang sabi na pa yung, baka kainin na nila, ang sabi niya, at mas, actually po, ang ng Panginoon doon mas delikado. Kapag nakakain po si Adan at Eva ng tree of life, hindi na sila mamamatay. Anong masama doon, Pastor? Hindi na pa sila, para saan kumain na lang sila? No, hindi na sila mamamatay. Ibig sabihin, hindi na sila mare-restore doon sa original state po nila. Patuloy silang mabubuhay, pero merong karamdaman, merong kasalanan, merong kirot, merong lahat po ng yon nandoon kasi nasa mabubuhay sila na walang hanggan na nasa kasalanan. Ang bunga ng kasalanan, mga sumpa, karamdaman, kasakitan, kirot, lahat po ng yan. Baho, pati po yung amoy na baho po. Bunga ng kasalanan yan, kaya pag nangangamoy ka na, mamaw na naman yung kasalanan ko, Now, kaya nga po, it's so amazing na
Yung pong pangako ni Kristo in the eternity past na pag sinabi niya kahit hindi pa nangyayari, consider it done. Ngayon, kung meron kang pangako na pinangahawakan sa Panginoon na wala pa, pero nasa Bible po, consider it done. Hindi pwedeng hindi mangyayari yan. Amen? So ngayon po, darako po tayo sa ating pang-apat na lesson, God is faithful to protect. Nakaranas na ho ba kayo ng protection sa Lord? Muntik na kayong maaksidente, muntik nang mamatay. Marami pong protection. Nung pong pinatubo, tayo po ipinrotektahan ng Lord. Nung COVID, pinrotektahan po tayo ng Lord. Ang daming protection ng Lord. Alam niyo po, may mga instances na hindi niyo alam, pinoprotektahan tayo ng Lord. Kung minsan, nadidelay ka sa paglabas mo sa daan, nakalimutan mo itong ganito, or cellphone mo, babalik ka. Hindi mo pala alam, pinoprotektahan ka ng Lord doon sa pangyayari na pwedeng magkaroon ng aksidente doon sa dadaanan mo. Hindi mo alam po. Marami pong naligtas, may mga ilan po naligtas nung yung sa 911, September 11 sa Amerika, na yung Twin Tower bumagsak. Meron pong yung kape na nabuhusan po sila, bumalik, nakalimutan yung cellphone, bumalik. May mga ganyan po. Tapos a few minutes, nababalitaan na lang nila sa TV, yung kanilang pinagtatrabawan na Twin Tower, bumagsak na po. There are so many things na pinoprotektan tayo. Kahit ho ngayon, kung bakit kayo nandyan, nandito ako, pinoprotektan po tayo ng Lord. God has been protecting me since in the womb. Kahit po kayo. Iniingatan na tayo ng Lord mula pa sa sinapupunan ng ating mga ina. Amen. Hanggang nung sinilang po tayo, iniingatan tayo ng Lord. Ako pwede ko po mabilang kung ilang beses na akong iniingatan po ng Lord. Yung muntik na po akong mawala, baka doon din po sa San Fernando, pauwi po ako ng San Luis, pero wala pala yung mga tito ko. Alam niyo po, hindi ko makakalimutan yan. I was 8 years old. Pero nagkita po kami sa baha ng tatay ko. May isipin niyo po yun. Dapat po pauwi na sila, pero ang ano nila, balik sila sa paradahan. Wala naman sila babalikan sa paradahan. Marami po, yung pong nagkasugat po ako sa paa, nabiyak po sa kanal. No, na mahilig po ako sa kanal, nahulog ako sa kanal lagi. Nabiyak po yung talampakan ko dito. I think 18 stitches po siya. 6 pong mga ugat ang naputol. May mga burak po siya, mga putik at saka kalawang dahil sardinas po na nangangalawang. Ang naiwan po, ako lang po yung ate ko na bata pa ho kami noon. Nasa grade 6 pa lang ho ako noon. Ang ate ko, I think, second year high school. Ganun pa lang ho. Tapos yung kapatid na bunso na nasa ilang taon lang pa lang ho siya. Nasa bakasyon, kakaalis lang po ng mga magulang ko. Pero meron silang, alam niyo po yung meron kang instinct or parang may intuition na bumalik ka. Tsaka nakapakalakas daw. Noong dinala po ako sa doktor, paubos na ang dugo ko. Tapos kung di daw ako dinala, mamamatay ako sa tetano. Ang dami po. Just, yung nga pong kinukwento ko yun, ang dami po, niligtas ako ng Lord for 19 and a half years, mag-20 years na po ako nagda-dialysis. Sa heart enlargement, meron pong protection ng Lord. Meron po akong heart enlargement pero nagbabike ako. Bawal pong magpagod pero nagbabike po kami sa bundok. Pero ironically, after ko pong magbike ng 1 year, bumalik ako sa aking, dalay-dalay 2D ako sa aking cardiologist, nag-normal po ang aking puso. Dapat po sa pagbabike ko, inatake na po ako. Pero pinrotektahan ako ng Lord. Dahil po, tuwing magbabike po kami, I always pray in the Spirit, speaking tongues ako. Lagi ko nagre-recite ng, I can do all things through Christ who strengthens me. Which is very important para maprotektahan po tayo. Marami na po, pati yung misis ko, nakwento ko lang sa inyo, just last year, yung pong pagkaka-ICU ko, muntik na ako mamatay. Alam po ni Pastor Francis, saksi siya kung paano po yung pain na nakita niya sa akin. At first time ko pong sumigaw na ayoko na. Parang gusto ko na pong umuwi sa Lord. Habang dinadialysis po ako nito. Malikot po ako, yung ugat ko pa maliit lang, namaga po yung ko dito. Marami po silang, dahil may sinaksak po sila na dapat hindi sinaksak na diretso sa akin. Madaling araw po,
tapos ng aking dialysis, nasa room na po kami. Bagamat ay, nasa ano po yun, no? Solo ko pong kwarto, pero lahat ng aparato sa ICU nandun kasi ayokong pumunta sa ICU. So ginawa nila para mas kumita sila, lahat ng aparato sa ICU, idinala po sa presidential room ko po. No, ganun po yung favor kay Lord. Madaling araw, ang misis ko, sumandal lang po yan, ang talent niya, natutulog na siya. Pero past 1 o'clock na, 1 a.m., hindi pa po siya natutulog. Meron pong pumasok, sabi niya, doktor siya, kailangan niyang i-inject. Yung same injection na in-inject sa akin na muntik na ako mamatay. Sabi niya, hindi po. Yan po yung in-injection kanina na muntik na mapahamak ang mister ko. Nagdidiskusyon po silang tagal. Hindi, doktor ako. Ako mag-ano nito, doktor ako. Ay, hindi po. Hindi ko po papayagan niya. Kanya. Tatawagin ko muna po yung nephrologist po namin. At sa madaling salita po, habang narinig ko sila, umalis na po yung doktor. Tinawagan po niya yung nephrologist ko. Wala daw siyang inassign na isang doktor para magtusok noon. Pinagbabawal nga niya. Tinanong niya sa nurse station kung mayroong naka-duty doktor na ganun ang height, ganito ang description. Wala daw po. Alam niyo po, maniwala kayo sa hindi, si Satanas kaya niyang mag-anyo ng ano. And that was my first time na ma-experience po yan na so mysterious na hindi pala tao yung pumasok. Gusto talaga akong patay ni Satanas para hindi na ako makapag-sermon sa kanya. Pero thank God, God is faithful to protect. He is faithful that He protected me. Kaya ngayon, maninermon po ako. Amen. Praise the Lord. Pwede tayo nang mayari na. Medyo mahaba po ito pero bibilis ako. 2 Thessalonians 3:3, but the Lord is faithful, tapat ang Diyos, and He will strengthen you and protect you from the evil one. Heavenly Father, we thank you na we are gathered here once again. Pagpalain mo po ang bawat isa that we may receive the full blessings from your word. Open the eyes of our understanding, especially ang mga first-timers, mga naka-online. Lord, bless us tonight, Lord, as I declare your word, O God, clearly to your people. I pray for healing, deliverance, and salvation for all your people tonight, even for all those who are watching in sa online, Panginoon. Thank you, Lord. We bless you. We love you. We love you. We love you. In Jesus' name. Amen. Palakpakan tayo po, Lord. Ang Diyos po ay tapat. Lagi kanyang bibigyan ng kalakasan. Sabi po dyan, He will strengthen you. At lagi kanyang puprotektahan from the evil one. But, that is not automatic. Ayan pala, kahit anong gawin ko, puprotektahan ako ng Lord. No. You need to abide. No, you need to abide. Ano po yung abide? To remain, to tarry, to wait, no? Yung pong manatili sa Tagalog po, manatili ka, huwag kang aalis. You need to abide. Malawak po yung ibig sabihin ng word abide, especially in the Greek. Now, what does it mean that God will protect us now? Number one, God is faithful to protect us, which means He protects us from the works of the enemy. Now remember this, the devil will always want to harm you. Every day, pagkagising mo, meron ng planong ikaw ay ipahamak ng dyablo. In fact, ang pinakaplano niya, magkaroon siya ng pagkakataon kung paano kanya mapapatay. Believe me, ganyan po ang plano ng dyablo. Kahit po ngayon, pagkatapos mong nag-church, may church na naman yan. Sabi ko kaya yun mag-church, patin kayo paputa. But you are protected by God because He is faithful. Amen? Not because you're perfect. Marami tayong pagkukulang, marami tayong pagkakamali. Pero as long as you remain, as you abide in Christ as your Lord and Savior, you are under His protection. Now, there are so many works of the enemy. I-summarize po natin sila ng tatlo. There are 3 major works of the enemy. Tatlong di po ito. Unahin ko na po sa inyo. Deception, destruction, with a E and A. Tama ba? Or U. Distraction with an I and A. So number 1 po, deception. Alam niyo po, nais ng Lord na lagi tayong maprotekta sa deception. Ano po yung deception? Yung malinlang ka, maloko ka ng dyablo. Bakit po? Once na malinlang ka, ano ba mangyayari sa'yo? Mapapahamak ka.
Lalo na kung nalinlang ka na hindi pala si Kristo, sasabihin niya, hindi naman si Kristo lang ang Diyos. Nalinlang ka na, palagay mo ligtas ka pa? Kung meron ka pang kikilalanin na Diyos dahil nalinlang ka? No. Kaya nga, very dangerous po yung deception. Ang deception po, ang target po niyan, ang isip po natin. That's why we need to wear the helmet of salvation always to guard our minds. Ang method po nito, tinitwist yung truth, no? Nagtatanim po siya ng doubts at nag-offer siya ng counterfeit peace. Okay na yan, basta okay ka na dyan at mas madali lang yan, buhay na yan. Kung minsan, nakikipag-compromise ang tao kasi mas madali, parang mas payapa. Those are counterfeit, no? But there are many things na kina-counterfeit po ng Diablo. Walang original po sa Diablo. Lahat po kina-counterfeit niya. Lahat po. Pati po yung speaking tongues, kina-counterfeit po niya yan. May mga orasyon po yung mga satanista, espiritista, at saka po mga mangkukulam. Na pag pinakinggan mo, katunog pong speaking in tongues, pero nakakapangilabot po yung kanila. Dahil po, it's a counterfeit na worship of the devil. Now, ang goal po nito, making people believe lies about God, themselves, sa ating pong sarili, tsaka sa iba. He twists truth to make you doubt God's word. Madalas po ito, yung word ng Lord, tinitwist niya, God's character and God's plan for you. He uses lies, false teaching, and twisted words. Ang una pong sisirain ng Diablo, na, di ba, the devil comes to steal, kill, and destroy. Ang una niyang nanakawin, sisirain po niya, di-destroy niya, papatayin niya, ay yung Word of God. No, para pagdudahan mo, hindi man natatotoo yung Bible, hindi man natatotoo yung pangako. Kung hindi totoo ang Bible, hindi totoo si Kristo. Yan po yung, bakit ganito ang sitwasyon ko, hindi natatotoo ang Diyos. Ano ka na po niya, napakikita niya ang sitwasyon mo, tignan mo, pinapabayaan ka ng Diyos. Alam niyo po, ang Diablo po, bakit siya mahusay? May kakilala ho ba kayong ang galing-galing magsinungaling? Amen? Marami, no? Manood kayo ng impeachment, maraming sinungaling doon. Ang galing-galing magsinungaling. Hindi na po natin alam kung anong totoo. John 8:44, sabi niya, you belong to your father, the devil. No? Mabagsik po ang word ng Panginoon na ito. Hindi po totoo na lahat ng sinabi ng Lord na magaan. No, dito sabi niya, no, kayo ay sa Diablo, ang tatay nyo, and you want to carry out your father's desires. No, kausap niya dito ang mga Hudyo, mga Pariseo, yung mga ayaw maniwala sa kanya. He was a murderer from the beginning, not holding to the truth, for there is no truth in him. Walang katotohanan sa Diablo. Kaya wag po kayong makikipag-deal sa Diablo. Ewan ko kung nakita nyo na po, narinig nyo na, napanood nyo na sa YouTube, yung mga nagte-testify na binenta nila ang kanilang kaluluwa sa Diablo para sumikat sila sa Hollywood. Diba? Ilan po yan? Naniwala po sila pero wala pong ganyan. Michael Jackson, isa na po sa ganyan. And ano po yung kontratan lang niya? 50 years old, mamamatay na siya. Napakaiksi ng buhay. May lahat ng, kapag nag-offer, nakipag-deal ka sa Diablo, ang kabayaran yan, buhay mo. Maiksing buhay at pahihirapan ka pa. So, not holding the truth, there is no truth in him. When he lies, he speaks his what? Native language. No, natural po sa kanya. Ito po yung dialect talaga ni Satanas. For he is a liar and the father of lies. In other words, kung siya ang father of lies, ano big sabihin ng father? Source. Ang pinanggagalingan ng kasinungalingan. Kaya, ang God the Father, tinatawag pong Father because He is the source of life, the source of our salvation, the source of everything. Kaya nga po, Father. So, wag na kayong magtanong kung nasan si Mother. Because ang ibig sabihin po ng Father is the source. Amen. That is enough already. Siyempre, sa sistema natin, kung may Father, may Mother. Sa sistema natin, wala sa sistema, hindi nakapaloob ang Lord sa sistemang ginawa niya. Kumbaga po, no, ito pong tablet na meron ko sa iPad na meron ako dito, yung gumawa po dito ay nasa labas, wala siya sa loob. Amen. Ganyan po yan. Ginawa niya po ito pero wala sa loob yung gumawa, nasa labas. Ginawa tayo ng Panginoon. He made time, space, and matter. And He is outside of everything.
No, nasa eternity past po ang Panginoon. So ngayon, kapag ikaw ay nagsisinungaling, sino ang tatay mo? So wala na po magiging sinungaling yan, no? Every time we lie, where na you? Ay, kaya mo naman niya. Eh, Pastor, di ba may white lies? Saan sa Bible yung white lies? So, ako sasabihin ko na sa inyo, parang may white lies sa Bible. Alam niyo kung saan yon? Hindi niyo po alam kung saan? Yung kay Rahab. Kailan niyo si Rahab, the prostitute? Kung saan nang galing ang lahi, lola, the great lola ni David. Di ba dumating po yung dalawang spies na pinadala po ni Joshua. And then itinago sila, prostitute po siya, tinago. Dumating po yung mga sundalo ng Canaan. Sabi niya, may mga dalawang tao duman dito. Ay, duman sila dito, habulin niyo baka nandito. Eh ang totoo, itinago. Pero alam niyo ho ba, ang nakakapagtaka, sa Hebrews 11, kinonsider siyang, pwede ba natin pagkita yon yung Hebrews 11? Kinonsider siyang righteous because of what she did. O yung pastor, nagsinungaling siya. Binuklad na kayo isip, ne? That is amazing. Ang ano po dito, no? Ang lie po, ito po, by faith, the prostitute Rahab, because she welcomed the spies, was not killed with those who were disobedient. Yan lang ba yung patungkol sa kanya? Meron ba 32 para sa kanya? O wala na? Wala na. No? Okay na. No? Pero no, ano po siya, no? Ang tawag dyan, the prostitute Rahab, winelcome niya yung spies, tinago niya, nagsinungaling doon sa mga sundalo. Remember, ang pagsisinungaling po o yung ay tinatanggap lang po ito kapag life and death ang pinag-uusapan. Maselan po ito. Ilan yung pasok, tutuloy ka karlaraman. Maradam ko ang masalesen, Migluga kayo. O talwayin kayo. Remember this. And, ano yan, in the same way, was not Rahab the prostitute considered righteous for what she did? Thank you, no, sa James pala. When she gave the lodging to the spies, he was considered righteous. Tinago niya yung dalawang spies. But going back, kapag po life and death na pinag-uusapan, tinago niya, papatayin kasi yung dalawang spies. Tanong ko po sa inyo, kapag may gera, limbawa, sundalo ka, hindi mo sasabihin sa kalaban mo, nasa ganito kaming location. Siyempre, bobombahin ka, di ba? Lilinlangin mo actually Kunwari, nandito kami mga decoy ka. So, ibig sabihin yan, nagsisinungaling ka kanino? Sa kaaway mo. Tanong ko lang sa inyo, halimbawa, meron kang anak, o yung tatay mo, hinahabal po ng mga kriminal, gustong patayin. Umuwi sa bahay mo, nagtago, sasabihin nila, nandiyan ba yung tatay mo? Ano sasabihin mo? Nandito po, sige, patayin nyo na. Siguro, kung galit ka sa tatay mo, gagawin mo yon. Pero kung di ka galit sa tatay mo, dahil gusto mong iligtas ang buhay niya, katulad ng dalawang spies, gustong iligtas. Yung dalawang spies, servants of God po yan. Kaya ganaging righteous. Now, bakit tinanggap po ng Lord yan? Mahaba po yan, pero i-ano ko ito. Before sila pumunta ng Canaan, alam na po ng Canaanites, sina Rahab, sabi nga po niya, nung nakausap niya yung dalawang spies, alam ko kasi ang Diyos nyo, ibinigay itong lupang ito sa inyo. So bakit alam ni Rahab? Most probably, merong isang propeta na nagsalita sa kanya, umalis na kayo, papatayin kayo ng Diyos kung hindi kayo aalis dyan, dahil ang lupang yan, hindi sa inyo, sa mga pinili ng Diyos. Ayaw po nilang umalis. Kaya naging righteous si Rahab, mas naniwala siya sa plano ng Diyos. Pero, kung hindi naman life and death yan, where na you? Life and death to, pastor. Baka i-break ako ng girlfriend ko, hindi ka. Every time na wala naman tayo sa gera, no, kung nagsisinungaling ka, ang tatay mo ay ang diablo. Amen. Pero hindi natin tatay ang diablo. Laging totoo ang sinasabi po natin. Pag nagpa-check up ka sa doktor, kamusta ka? Kumain ka ba ng ganito? Di, Dok.
Di takdo. Now, example po natin sa Genesis 3, no? Si Satan, twist po niya yung word, no? Na sabi po ng Panginoon kasi kay Adan, huwag niyong kakainin yung nasa gitnang halaman, which is the tree of the knowledge of good and evil. Bawal yan. Akin yan. Huwag niyong pakikialaman, sabi ng Panginoon. Na dumating po yung serpent. The serpent was the shrewdest. Pinakamatalino daw ang ahas of the wild animals the Lord God had made. One day, he asked the woman, did God really say you must not eat the fruit from any of the trees in the garden? Tanong ko po sa inyo, sa pananalita po ng ahas dyan, ang serpent, ang diablo, na naganyo pong serpent, did God really say you must not eat the fruit from any of the trees in the garden? Ano po ang unang nakakagulat dyan? Nagsasalita yung ahas. Di ho ba? Di ba sabi niya, ot magsalita ka. Siyempre, ano ako dila. Dalawa yung dila ko. Dalawa silak mo. No, pero dyan, kinausap niya, sinabi ba talaga ng Diyos? Ito, tinutwist na niya. Na hindi niyo pwedeng kainin from any. Hindi yan sinabi sa gitna. Na lahat. No? Ito panlilang niya sa lahat. O syempre, hindi sinabi talaga ng Diyos. Kaya sumanagot naman ng tama siya. Of course, we may eat the fruit from the trees in the garden. No, yung mga yan, pwede namin kainin na sinasabi mong hindi. So tama po dito, si Eva. It's only the fruit from the garden in the middle of the garden that we are not allowed to eat. God said, you must not eat or even touch it. If you do, you will die. And alam niyo po, dito na mali si Eva. Saan po ang pagkakamali ni Eva dyan? Ikaw yung pastor, balo yun ito. Ang pagkakamali po ni Eva dyan, ang unang kausap po ng Diyos ay si Adan. Ang sabi niya, you must not eat the fruit in the middle, the tree of the knowledge and good and evil. Pero hindi sinabi ng Diyos na huwag hawakan. So dinagdagan. Ito yung problema kapag yung balita, nabalitaan mo lang. Kaya nga po yung balita na binabalita ko sa inyo, kailangan po maganda pag uwi po ninyo, pag-aralan nyo. Talagang maging personal na revelation nyo sa inyo. Para kapag nag-testimony kayo, huwag nyong sabihin, sabi nga ni Pastor Manny. Hindi, sabi nga ng Bible. Wala po akong sinabi dito, kundi ang lahat ng sinasabi ko sa Bible. Yung iba kasi, ewan ko, buri kong kunangan, bakit sinabi ni Pastor Manny? Hindi nyo ba na yung revelation from the word? So hindi sinabi ni Pastor Manny yun, hindi sinabi ng sino mang pastor, sinabi ng salita ng Diyos. Kung ito'y magiging personal mo, ang problema kay Eva po, nabalitaan lang niya, dinagdagan pa niya. So, nakita ng diablo dito, hindi talaga alam ni Eva ang sinabi ng Diyos. So, and then ang sabi niya, you won't die? Hindi kayo mamamatay? Agad tinwist ni Satan. Sabi ng Diyos, mamamatay sila. The serpent replied to the woman, God knows that your eyes will be opened. As soon as you eat it, you will be like God, knowing both good and evil. Gusto ni, kung babasahin niyo po yung susunod dito, very pleasing sa eye yung prutas. Hindi po yan mansanas, mas masarap pang nakikita sa mansanas po siguro yan. Kasi nandiyan po yung lahat, the lust of the eyes, the lust of the flesh, and the pride of life. Yung ang sarap, tignan. Yung lust of the flesh, ang sarap tikman. Yung pride of life, yung magiging kabuka siya ng Diyos. So nagsinungaling na. Ano ang tinira ni Satan dito sa word ng Panginoon? Tinira niya ang word ng Lord. Binaliktad niya. Tinwist niya. Half-truth. No, kasi po kapag full lies siya, buong, alam niyo po kapag nagsalita ang mga sinungaling, very effective po ang pagsisinungaling kapag merong kasamang katotohanan. Pero katotohanan kasama pagsisinungaling, hindi na purong katotohanan. It is not pure truth. The truth is always pure. It's always holy. Pero para effective ang pagsisinungaling, samahan mo ng konting katotohanan. Papunta na mi. No? Papunta na mi, nakabihis na nga ako eh. Medyo totoo po yan, nakabuhis ka na, papunta na mi. Pero talagang nasa bahay ka pa.
sasamahan mo siya ng konting katotohanan eh. Yun po ang ganyan. Para pang-kontra konsensya. Now, ang diablo po, ganyan po siya. Hindi pure lie ang sinasabi niya sa'yo, hindi purong kasinungalingan. Kasi kung puro kasinungalingan yan, very obvious, hindi ka na maniniwala. Puro kasinungalingan kasi. Kaya siya, hinalo po niya. Now, ang tinira niya ho dito sa word ng Lord ay yung identity ni Eva. Di ba ang pagkakagawa ni Adan at Eva according to his image and likeness? And therefore, kamukha sila ng Diyos. Ang ano dito, sabi ng diablo, magiging kamukha mo ang Diyos. Kamukha ko na ang Diyos dapat. No, kakamukha na niya. Hindi na niya inanho. And then, gusto niyang maging matalino katulad ng Diyos, yung knowing. Tayo po, gusto natin, marami tayong alam eh. Knowing both good and evil. Kaya po, napakadelikado. Hindi kasi alam ni Eva ang totoong salita ng Diyos. Kaya nga po, to counter-attack yung deception, we need to study, memorize Scripture to instantly recognize counterfeits. Kapag alam mo ang word, hindi ka basta malilinlang ng diablo. Kaya nga po kailangan alam po natin ang word. Sabi po ng Psalms 119:105, your word is a lamp to guide my feet and a light for my path. No? Ang word ng Lord ay lampara daw para sa ating alam niyo po yung lampara. Binababa mo po yan kapag naglalakad ka sa dilim noon po para makita mo kung wala kang naapakan o baka merong ahas o nasa tabi ka na ng bangin or kaya nakaapak ka ng jackpot. No? Nakaapat ka ng jackpot. O kaya muntik ka na makaapak ng jackpot. Dahil may lampara ka, nakita mo. Ngayon, hindi mo sigurado kung cake yan o tinikman mo. Ay, pupo pala, buti na lang, hindi ko naapakan. No? John 17:17, sanctify them by the truth. Your word is truth. Ang word lang po ng Lord ang katotohanan. Maring siguro may mga nagsasabi, bakit iba yung sinasabi ni Paul kay James, iba yung pagkakasulat ni Matthew sa mga small details po na wala sa iba, pero hindi ibig sabihin nagkokontrahan, na ang lahat po ng ito, from Genesis to Revelation, isa lang po ang pinakakatotohanan na dapat po consistent. Ano po yun? Walang ibang Diyos, walang ibang Panginoon at tagapagligtas, kundi si Kristo lang. From Genesis to Revelation. So kung minsan meron pong parang contradiction lang yun sa'yo kasi hindi mo siya nauunawaan. Ako po noon, ang dami ko pong parang contradiction. Pero nung na-explain na po ng Holy Spirit sa akin, mas naunawaan ko na po siya, ganun pala yun. Hindi pala siya contradiction. Alam niyo po, katulad po ng mga sinabi ko sa inyo kanina, yung pong kung ang kabayaran ng kasalanan ay dugo ng Panginoon, bakit siya nagpatawad before siya Ang kausap po muna dito, ang Holy Spirit, tinanong niya. Sabi niya sa akin, kung ang kabayaran ng kasalanan niya ay dugo, bakit si Jesus nagpatawad na siya, hindi pa siya pinako? Yung sinabi ko po sa inyo, hindi po yan sa kagalingan ng utak ko. Yan po ay pakikinig sa banal na Espiritu. I'm sure nangungusap po ang Holy Spirit sa inyo. Amen. Kaya lang, meron pong isang sandata ang diablo, yung distraction. Mamaya anuin po natin yan. Joshua 1:8, study this book of instruction continually. No, itong book of, ang isang tawag sa Bible, alam niyo po bakit tinawag na Bible to? Ano bang ibig sabihin ng Bible? Hindi po yung B-I-B-L-E na before, ang tawag dito, books, B-I-B-L-E, Book of Instruction before leaving earth. No, hindi po yan. The word Bible itself, ang ibig sabihin lang po niyan is the books. Yun lang po ang meaning niya, the books. Yun po ang meaning po ng Bible, the books, mga aklat. Mga aklat na banal, mga scriptures. So, studied the book of instruction. Isa sa mga names po ng Bible. Continually meditate on it day and night. No? Pag bulay-bulayin mo, isipin mo yan. No? I-digest mo, you will be sure to obey everything written in it. Kasi po, ano man po yung lagi mong iniisip, lagi mong binemeditate, yun ang siguradong magagawa mo. Because there is power in meditation, the power of the mind.
Only then you will prosper and succeed in all you do. Now, bakit ka magiging prosperous and successful? Kasi hindi ka nalinlang. Kung kapag nalinlang ka, lahat po ng nalinlang hindi naging prosperous and successful. Tingnan niyo po yung mga nabudol-budol. Di ba kung minsan mayroong mga Kristiyano nabubudol? Huwag niyo nataas ang inyong kamay. Di ba? Nung naniwala ka na meron ba kayong ano dyan, may mga alhas ba kayo dyan, ganyan, titignan, di ba, ganun. Lalo na po sa mga senior, ano pa po yung mga ibang nabudol sa inyo? Mag-invest ka ng 100,000, every week meron kang 5,000 na cheque. Nung binigay yung 5,000 na cheque sa'yo, ay gusto mo ka, sister, i-ano mo yan, i-invest mo para 105, mas lalaki yung ano mo. So, kunwari, every week binibigyan ka, lumalaki, no? And then, tapos nagsahod ka, nag-13 month ka, ginawa mo, 200, 300,000 na investment mo. O tapos mas malaki na ang every weekly mo. 20,000, 30,000, i-invest mo uli. Pagkatapos ng ilang buwan, wala na. Kasi naniniwala ka dun sa napakalaking interest. Makiramdam ko masalese. Ating pa, may mga ganyan pa. Makiramdam ko masalese. Retang ating labok money, kaya kayo makanyan la. Gusto nilang easy money. Pero, nung kapangpangan po, magkapangpangan pa, nung ka mulala, na anong produkto ang ibebenta nila para meron silang ganong kalaking kita? Di ho ba? Daig pa ba ng shabu yan? Yung mga nagtitinda ng shabu, hindi po sinishare yung kita. Pero sino to mga board of directors na gusto daw nilang i-share yung kita nila? Walang ganyan. Ang sabi ng Bible, ang tao ay natural na sakim. Tapos ikaw naniwala ka naman, kaya may budol ka eh. Pastor, tama na. Kaya nga luwang ka. Bakit tayo nabubudol? Wala yung protection ng Lord? Hindi. Dahil nawawala yung protection ng Lord because you have the love for money. And the love of money is the root of all evil. And God protects us through His Word. Kapag pinangahawakan mo lang ang Word. Kung alam mo po yung Proverbs, mas mabuti daw po yung kinikita mo na maliit na paunti-unti kaysa sa biglaang kayamanan na galing sa kasamaan. Galing sa budol. Ay, isipin nyo na wapin na yun, ano ba kayang produktong binibenta nila? Bakit napakalaki ng ano? At saka, tignan nyo po yung mga pinakamayayaman sa atin, sina Henry C. Gokong Wei, o sa mga ano po, sina Elon Musk, ang tawag sa Bill Gates. Bakit di sila, ang lalaki ng pera nila, bakit di nila sinishare? Tapos itong, hindi makilalang mayaman, gusto daw i-share yung yaman niya, dahil daw mayaman siya, miniwala na ka man. May gaten ka pang seminar. King McDo, ne? So, panghawakan yung salita ng Diyos. Just believe what the Word of God says, no? Especially about you. Sisirain ng dyablo kung sino ka, ikaw hindi ka pa pinatawad ng Lord. Tignan mo, ganyan ang ugali mo, nakapangkatsura, mo na yung kaya man, nalamin ka pa. Hindi ka pinatawad ng Lord, pangit ka eh. Ang gusto ng Lord, maganda. Hindi po. Tingnan niyo po ang Bible. Kung sinasabi ng Bible, ang Bible po, mahal lahat tayo ng Panginoon. At kung nasa Panginoon ka na, gaano man kalaki yung kasalanan mo, no, gaano man karami po yung ginawa mong kasalanan, mahal ka ng Diyos. Huwag mong paniwalaan yung bumubulong na dyablo sa'yo. Number two, na weapon ng dyablo is distraction, yung pagwasak at paninira. Ang target po nito ang buhay natin. Gustong sirain ang buhay po natin. Ang dami pong sirang buhay ngayon sa sugal, sa drugs, sa mga online games. Saan lang online games yan eh? Mag-scatter ka na. Ay, ka. Hot balo nito. Di ba maraming casino, may mga kaibigan po akong dyan, nalulun sa casino. Alam niyo po, wala pa akong narinig na kakilala ko, first time nilang maglaro ng sugal, especially casino, na yung first time nila hindi nanalo. Lahat ng first time na nanalo. Bakit? Inaano ka ng dyablo eh. Pag natalo ka na sa susunod, iniisip mo yung unang nanalo ka, makakabawi ka rin. Hanggang lahat na ibenta mo na, no, pati kaluluwa. May mga kaibigan po, may mga iba nagpakamatay, nasira po ang buhay dahil
sa sugal. Walang yumayaman sa sugal, kundi ang mga nagpapasugal lang. No? Kaya nga yung iba, paruminggo na yung makaburon. Eh di pa buring ikot-kot. Isang linggo na nakaburon. Pero dahil yung sugal, kapag merong patay, nagiging legal. Kaya alam nyo, pag namatay ka, legal na lahat. Gawin mo ng gusto mo kapag namatay ka. Oo, pwede mo nang gawin. Ano agawa mo? 2 linggo na. Kasi, deta pong, yung namatayan, manakitan na. Eh, no man susugal ka niyan. Tong-tong, di ba? Balang, isang set na bara, lagyan po niyan lahat ng maraming table. Tapos, yung alam niyo po, nung minsan, yung Jessica Soba yun, ang nahuli. Napanood ko lang po, nung nahuli, nung inimbestiga po nila, yung patay, 7 months na pala. Hindi sila naawa sa patay, laging puyat. No? So, ito po, no, ang fuel, ano po dito, addiction. Any form of addiction. No, sisirain ang buhay mo sa alak, sugal, babae, ano pa po, drugs. No, sisirain ang buhay mo. Tama ka niyan. Yeah. Kaya kung minsan nagangalanan ka mga tal, kakanyang ka pa eh. Nano, Jo, mo. O kakanyang ka, tetera ka, ano masisira sa'yo doon? Yung oras mo. Yung oras mo na pagsilang ng buhay po natin, no, breaking relationships, fostering despair, yung pong inaalagaman mo yung mga sama ng loob mo, sakit ng ano mo, ano pa yun, depression. Ito ang ginagawa po ng dyablo para masira ang buhay mo. So, kapag meron ka ng depression, meron ka ng konting problema, kalungkutan, hindi ka pinansin ng crush, anong pinapasok sa'yo? Magpakamatay ka na. Papatayin ka ng dyablo. Destruction. Ang ano po nito, iruruwin niya ang health mo, spiritual growth, at saka yung personal purpose mo nawawala. May purpose po tayo, wag tayong magsayang ng oras. He attacks through temptation, fear, division, addiction, and harm. Anything that damages your faith, family, health, and purpose. Why? Because the devil, John 10:10 sabi, the thief's purpose is to what? Steal, kill, and destroy. Tatlo lang. Kung paano tatlo po yung gawa niya, tatlo lang yung mission, vision niya, to steal, kill, and destroy. At sabi nga kanina, ang unang nanakawin niya ay yung word ng Lord. Di ba sa parable of the seeds, yung pong napunta po yung ibang mga binhi sa daan, may dumating na ibon, kinain. Ano ibig sabihin nun? Sabi ng Lord, narinig nila ang word, pero dahil nandiyan ang dyablo, kinuha agad yung word para hindi na sila maniwala. Para gayon, kung minsan ganyan totoo kaya sinasabi ng pastor na ito. Ang hindi mo alam, ninanakaw na pala ng dyablo through planting doubt sa iyong mind. Kaya nga bantayin po natin ang isip po natin. Kung alam natin ang word, hindi tayo mapapahamak. Tignan niyo po ang ginawa sa buhay ni Job. Remember si Job po? No, si Job, excuse po. Sa Job chapter 1 and 2, no, binigyan po ng permission ni Lord si Satan para po lipat yun No? Lipat yun ka ito. Yan. Okay, para mabasa niyo po, no, makasunod po kayo. Lahat po ng kayamanan niya, mga alaga niyang hayop, mga livestock po niya, pati yung mga anak niya, mga servant niya, namatay po lahat. And parang halos 2 minutes lang po yun Nung namatay ang kanyang mga anak, dumarating itong ninakaw po yung lahat ng mga camel, dumating mga ites na ganito, meron pong hipo-hipo na ganito, tinumbay namatay ang mga ganito. Ako lang pong natira. I think 3 servant lang po ata ang natira. At ang pinakamasaklap nito, yung bungangera niyang asawa, tinira ni Satanas. Nasira, malupit po ang buhay ni Job. And then, hindi pa doon nagtatapos. Sabi ng Job, ng Lord kay Job, tignan mo, hindi man ako sinumpa ni Job. Ay, tignan, bigyan mo siya ng karamdaman. Tignan ko lang kung di ka sumpain sa mukha mo. Inalaw ng Lord. Nagkaroon po siya ng pigsa mula ulo hanggang talampakan, pero hindi pa rin nagkasala si Job. Hindi niya sinisi ang Panginoon.
Now, ito po, ang kwento po ni Job na naging topic po natin I think last year or last year, ang kwento po ni Job po dito, na makikita mo po dito, ang lahat ng mga pagsisira sa buhay natin, any form of, ng destruction po sa ating buhay, galing kay Satanas. But, there are times inaalaw ng Panginoon. I think nasa Corinthians yan, inaalaw niya kapag hindi mo na kaya, He will provide a way out. Hindi po, kasi hindi pwede manggaling sa Panginoon. Wala pong karamdaman ng Panginoon, walang masama sa Panginoon. So ang ginagamit po niya, even in the Old Testament, may mga may mga evil spirit na inaalaw po ng Lord. Ayan po, sabi diyan, no temptation has overtaken, no tinimamandar ni. You accept what is common to mankind. And God is faithful, He will not let you be tempted beyond what you can bear. Ang temptation po yan, hindi lang po yung tukso na gusto mong ganito, or matukso kang magbisyo. No, ang tukso po dyan, ang temptation po dyan sa Greek is also trials. Mga pagsubok, mga pagsusulit sa buhay. And God is faithful, He will not let you be tempted beyond what you can bear. But when you are tempted, He will also provide a way out so that you can endure. Ma-endure mo yun home. Ganyan po ka-faithful ang Lord. Isipin niyo po lahat ng problema niyo. Bakit na-endure niyo? Dahil sa inyo? No, nagbigay po ng way out ang Lord. It's only by His grace. Now, how to, counter-attack po ang distraction. An alert heart and a strong faith with a faithful community. See you. No, meron kang see you, anong puso mo, alert ka, meron kang strong faith. Ito po yung worst defeat. Hindi pwedeng hindi matatalo ang dyablo. Sabi po ni Peter, 1 Peter 5:8, stay alert. Pag sinabing stay alert, lagi kayong manalangin. No? Lagi po yung sinasabi, be watchful, always pray. So it's always, ang ibig sabihin ng stay alert, lagi kayong manalangin, magipagniig sa Panginoon, watch out that your great enemy, meron tayong great enemy. Sino po yon? The devil, Satan. He prowls around like roaring lion, para siyang layong umatungal, looking for someone to devour. Naghahanap siya kung sino yung pwede niyang maharm, mapahamak, mapatay. Bakit naghahanap? Kasi hindi automatic na pwedeng gawin ni Satanas ang mga bagay na pwedeng manira sa tao. Naghahanap siya ng permission sa Diyos, hindi po ngayon sa tao. Kung paano ka nabubuhay, kung nabubuhay ka sa kasalanan, merong permission ang mga dyablo, ang dyablo sa iyo, ang mga demonyo. Kung nagkikipag-compromise ka, nagsisinungaling ka, at nagmumura ka, iba yung sinasabi ng bibig mo, you are opening doors to the evil spirits. Kaya naghahanap ng pagkakataon. Kaya mapansin nyo kapag nakapagsalita ka ng hindi maganda, hindi na maganda ang pakiramdam mo. Kasi nakapasok na ang dyablo. Sabi niya, eto, masisila ko na ito. I-devour ko na ito, laklakan ko ng mabiyini. Kristiyano ya, pero lamaran niya, sabi po ni Satanas. So stand firm against him. Matumindig kayo ng matibay sa inyo, be strong in your faith. Remember that your family of believers all over the world is going through the same kind of suffering you are. So the devil is always watching us every day. Ang bawat isa po, binabantay niya po sa atin. Naghihintay ng opportunity. No, katulad na sinabi ko kung paano kanya masisira po ang buhay mo. Last, distraction with an I and A. Iba po yung kanina, distraction, paninira. Ito po, distraction. Ito po yung lilibangin ka niya, out of focus ka, lilituhin ka niya, or itataranta ka niya. Ito po yung So, ang target dito, yung focus mo. Dapat ang focus natin laging kay Lord. Kapag wala ka ng focus sa Lord, wala na po. No, overwhelming schedules, busy ako, hindi ako makapag-see you. Distracted ka na niyan, kapatid. Busy ako, hindi ako makapag-attend ng church. Distracted ka na niyan. Remember, si Satan, kung minsan hindi niya pipigilan na maging born again ka. Pero, ang sasabihin niya, huwag kang ganong mag-attend ng CU, okay na yung every Sunday. Kung minsan yung Sunday, tignan mo, umuulan, huwag ka na mag-attend. Di ba, pagod ka sa trabaho, diyan ka na lang. Dinidistract ka niya kasi alam niya kapag mahina ang spiritual mo,
madali kanyang mapahamak. Kaya nga po, digital noise, no? Kung minsan, hindi natin marinig ang boses ng Holy Spirit. Nasa sasakyan ka na, kung gusto mo, may pang music. Kailangan po may mga silent period tayo para mangusap ang Holy Spirit, or ikaw, ma-evaluate mo ang puso mo. Kamusta ng puso ko? Meron ba ako sama ng loob? Ano ba ang kalagayan ko ngayon? Ang dami pong natin ngayon, no? Na kung may ka sasakyan, meron kang, pag naglalakad ka, meron ka parang earphone, pa rin. Nakikinig ka pa rin ng kung ano-ano. So ano yung feed mo sa, mga naman, gospel song. Kung minsan kahit na po praise and worship song, dahil wala ka ng time of being silent, hindi mo naririnig ang Diyos. So kailangan po nating marinig ang Panginoon, no? Bakit lesser anxiety? Si Satanas hindi kanya bibigyan ng maraming problema. Kasi kapag walang problema, kadalasan ng Kristiyano, hindi yan nagpe-pray. Nagpe-pray man yan, Lord, salamat po sa pagkain. Nagpe-pray man yan, maiksi lang. Pero kapag ang Kristiyano may problema, pag nag-pray po yan, marubdob, di ho ba? Lord, patawarin niyo po ako, Panginoon, ikaw lang ang pag-asa ko. Gawan mo nga gana-gana. Pero para gagawin ni Satanas, de mo na. Wala akong makain problema. Alam niyo po, ang magtaka ka, Kristiyano ka pero wala kang problema, ang ibig sabihin po niyan, kakampi mo na yung Satanas. Kung bakit hindi mo nasasalubong si Satanas sa buhay mo, sa araw-araw, kasi kasabay mo. Kapag kasabay mo, hindi mo masasalubong, di ba? Pero masasalubong mo si Satanas kapag sinalungat mo na siya. Amen? And I hope nakuha po natin yon. So ang goal nito, keeping people too busy, entertain. Na-entertain tayo, nasira. Ang daming entertainment sa cellphone ngayon. Mapa-games, mapa-reels, mga movies, no? Kahit fake news, minsan alam mong fake news, gustong-gusto mo pang panoorin. Na ano na naman kayang kalaraman na. Balo mo palang kalaraman niya, pakiramdaman niya pa. Di ba? Ano pa, yung mga movie ngayon, ang daming moving AI, di ba? Kunwari siya yung CEO, sekretong CEO, tapos nakita yung kwintas, you are my son. No? Di ba? Yung mga gano'n. Kinagalan, you are my son. No, sabi ng tatay, wag mong ipaalam sa kanya. No, di ba, mga ganyan? Paulit-ulit, iba-ibang bihis lang, pero pare-pareho yan. Pero anong ginagawa mo? Alden, pamurin! Di ba? Katulad kanina, pag nagmimirenda po kami ng misis ko, napunta kami doon sa mga reels na yun, no? Habang mirenda lang, anak siyang mayaman yan. Tapos yan, ganyan ang mangyayari, no? Kunwari, maliligtas niya sa ganito, ganyan, tapos makita niya, ano yung kwintas na yan? No, sabi. Tapos sasabihin niya sa gawin niyo ang lahat para kilalanin niyo yung batang yun. No? Di ba? Ang misis ko natatawa sa akin, sinasabayan ko, pagtapos niyan, gagan. Tapos magkakaroon ng banquet niyan. Yung kanyang girlfriend, i-deny siya. Hindi niya alam, anak mayaman pala siya. Mahili kayo, balo yun, eh. Yung iba dyan, hindi lang siya anak mayaman. Ano pa siya? Godfather ng mafia. Di ba? Hindi siya momoinks. Pero, na-attract pa rin tayo ng Diablo. Di ba? Magaling ang Diablo. Iano po niya, kuminsan, iba-iba. Kuminsan, meron yung sa sundalo siya, warrior. Yung iba, meron pa magic, di ba? Na, hindi, mahina pa yung magic niya. Pinalayos yung anak dahil mahina daw yung magic. Pero nung di nila alam siya yung anak niya. Ito siguro yung anak ko, ang lakas ng magic niya. Oo nga, ito nga yung anak mo. Ang lakas ng magic. Alam niyo po bakit? Manuel Albania pa ba? Ang balo yun na yung kay? Ako po pag nakita ko na, balo ko na rin, ha? Balo ko na yan, ha? Sabi ko, ala na yung balong kwento yung Diablo. Pero tingnan yung kwento sa Bible, iba-iba, kamangha-mangha. Ang hirap po niyan. Yung sinabi ko nga sa inyo, paano na? Sinong tao makakapag-isip yung kabayaran ng kasalanan, dugo, hindi pa nagbayad ng... Diba yung gawa ng Diyos, gawa ng Holy Spirit? Kaya nga po, kapag kayo masyadong entertain, busy, nawawala at nadidrift na kayo, sabi dyan, from God's protection.
Kapag kayo ay too busy and you are so entertained with the worldly things, yung protection ng Lord nawawala na. Napakadelikado po. Nung minsan po, nakwento ko na nanood ako, hinahanap ko pa sa YouTube, yung ganyan, nakita ko. Sabi ko, John, ganda ng kwentong ito. Di ba sabi ko sa niya? Sabi niya, ayan, baka niya, napanood ko na yan, ganyan. Sabi ko, pero nung tinignan ko yung oras, sabi ko, may pagal ko. Ang ginawa ko dahil sa kakatingin ko ng ganun, yung maghapon, hindi ako tumingin ng cellphone, kung wala lang message po, ang sarap pala ng pakiramdam. Yung wala kang dumi sa utak. Alam niyo po yun? Di ba kung minsan mag-pray na ka, agaga na kami pagtag CEO, tapos kawawa siya, kawawa siya, pinagsasampal pa siya sa banquet, Tapos magiligit ka, hayaan na, i-reveal na kung nino siya. You think? Sasabihin nung inamin niya, ako nga yung ha 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 ha. You must be crazy. Di ba? Tapos, tawagin mo yun. Sige, tawagin mo. Ako natatawag. In 5 minutes kanya. Nasaan na? Wala, 5 minutes na, wala na. Di ba? May mga ganyan. Paulit-ulit. Pero kung nagpe-pray ka, pumapasok sa isip mo because mga garbage na po yan. Na di-distract ka po. Si Martha po, alam po natin ng kwento niya. Di ba? Dumating ang Lord sa Luke 10:38-42. Si Mary, kapatid niya, umupo, nakinig kay Lord kasama ng ibang disciples. Nakinig kay Lord, nag-enjoy sa word. Si Martha naman, maganda naman ang intention niya para mayroong pagkain si Lord at silang lahat. Pero sabi niya, Lord, sabi po niya dyan, tingnan natin yung sinabi niya, do you not care? Wala ka bang pakialam, Lord? Tingnan mo, sinira mo niya si Lord. That my sister has left me to serve alone, therefore tell her, sabihin niyo sa kanya, inutos pa si Lord na tulungan ako. 41, and Jesus answered and said to her, Martha, Martha, you are worried and troubled about many things. Masyado kang busy about many things. But one thing is needed. Napakaganda po nito. And Mary has chosen the good part, which will not be taken away from her. Kapag lagi kang focus sa Lord, yung lagi mong unahin na makinig ka sa Lord, mag-devotion ka, mag-worship ka, walang makakaagaw sa iyong blessing na ikaw ay binibless ng Lord. Isa lang pong kailangan natin, sabi po ng Bible, ano po yun? Unahin ang Panginoon. Pag inuna mo ng Panginoon, if you seek first His kingdom and His righteousness, all these things shall be added unto you. Amen po ba? So, paano po natin i-counter-attack po yan? Be still and know that I'm God. Alam po natin, makinig po tayo. And looking unto Jesus, focus tayo kay Lord. Sabi ng Hebrews 12, focus lang kay Lord, the author and the finisher of our faith. Isaiah 26, ano po sabi po dyan? You will keep in perfect peace all who trust in you. Bakit? All those whose thoughts, dapat yung kaisipan mo, hindi na yan yung mga pinapanood mong movie or reels, dapat ang kaisipan mo, punong-puno yan ng Word of God, pangako ng Lord, naka-fix sa Panginoon, magkakaroon ka ng perfect peace. Amen. So the enemy only has 3 tools, lie, steal, distract. Pero tayo, binigyan tayo 3 defenses ng Lord, truth, yung buhay natin na galing sa Diyos, at lagi lang tayong dapat mag-focus. 1 John 5:18, we know that God's children do not make a practice of sinning, for God's Son hold them securely and the evil one cannot touch them. Why yung evil one cannot touch you? Because hindi mo na pinapractice ang kasalanan at lagi kang nasa Diyos. So the devil cannot touch those who live under God's protection and walk away from sin. Amen? Kung ikaw ay nasa protection ka ng Lord, huwag kang lalakad sa kasalanan. Hindi ka mahawakan ng dyablo. Number 2 pa lang po tayo, pero mabilis lang po itong mga to. He protects us from all sin and unseen danger. Kung minsan nakikita po natin yung mga danger sa labas, pero maraming mga danger na hindi natin nakikita. And lahat po ng yan, pinoprotektan po tayo ng Lord. Sabi po niya sa Psalms 121:7-8, the Lord will protect you from lahat ng panganib. Every danger, He will protect your soul. The Lord will protect you as you come and go. Yung lalabas ka sa bahay, uuwi ka, labas-pasok, tinitignan at iniingatan ka ng Diyos.
Both now, ngayon, at magpakailanman. Yan po ang pangako ng Panginoon. Now, remember si Elisha po, no? Kwento ko na lang po si Elisha para mabilis. Si King of Aram, ang sabi niya sa mga sundalo niya, meron bang spy sa inyo, traidor? Bakit yung plano ko kanya, bakit nabubulyaso ng mga Israelites? Sabi ng isa, hindi po boss kanya kasi meron silang propeta na maging yung salita mo sa iyong kama, sa kwarto mo, naririnig niya. Sino po yung propeta? Elisha. So anong ginawa niya yung King of Aram? Nagpadala po siya ng napakaraming sundalo, nakapalibot na po sila niyan. No, at dumating po yung maraming sundalo, horses, chariots, no, sa 2 Kings 6:14. Excuse me po. Verse 15, Elisha's servants got up early in the morning. Nagising po siya. Nung lumabas po siya, he saw the army and horses na nakapalibot na po ang buong syudad. And then, nag-aalala siya, pumunta siya kay Elisha. Sabi niya, Master, what can we do? Anong gagawin natin? Anong sabi ni Elisha? Don't be afraid. The army that fights for us is larger than the army that fights for Aram. Mas marami tayo. Anong ginawa ni Elisha? Sabi ni Elisha, si Elisha po kasi nakabukas na yung kanyang mata. Lord, I ask you to open my servant's eyes so that he can see. The Lord opened the eyes of the young man, sabi po dito. And the servant saw the mountain was full of horses, chariots of fire. Diba ano ho ito? Yung mga angels naka-chariots of fire o nag-aapoy po sila. They were all around kanino? Elisha. Alam niyo po, hindi man para sa servant eh. Alam niyo po sa pamilya niyo kung minsan, dahil kahit ikaw lang ang Kristiyano sa pamilya, pero ang buong pamilya mo dahil sa'yo, blessed at protektado. Naprotektahan yung servant ni kahit hindi naniniwala, ni Elisha, for the sake of Elisha. Kasi yung mga chariots, mga angels, para kay Elisha lang yon. You need to believe. Ang protection ng Lord sa iyo, napakaraming angels. You only need to believe and abide. Huwag kang aalis sa presence ng Lord. Dahil ang mga angels, lagi lang yan nasa presence ni Lord. Amen. Kamangha-mangha po ito na they were all around Elisha. Pwede mo sabihin, they were all around money. Sabihin niyo yung pangalan niyo. Lahat ng mga angels ng Lord nakapalibot. Ako po, gabi-gabi inaano ko ito. Salamat po Lord, ang bahay po namin nakapalibot ng mga holy angels. At yung protection mo dito, hindi allowed ang diablo sa bahay po namin. Kaya nga po, alam niyo po, may mga bahay na pagpasok mo, walang kapayapaan. Mararamdaman mo bakit napakalungkot dahil nandun ang diablo. Pero yung bahay ko minsan simple lang, kahit luma. Parang namin lang po, maliit, luma. Pero kami, ang mga bata, pag umuwi na po kami, excited umuwi. Ay, salamat, nasa bahay na tayo. Bakit? Kasi may kapayapaan, may kagalakan sa bahay dahil si Jesus ang Panginoon ng aming tahanan. Amen? So make Jesus the Lord of your home. So we often see the danger and live in fear. Yet we forget the unseen protection of our faithful God. Hindi natin nakikita yung unseen protection. Tingnan niyo po ito, maganda rin po ito. What God is doing in the unseen is always greater than what we see. Nakakakita ka ng malaking problema, pero yung ginagawa ng Diyos sa hindi mo nakikita, mas malaki siya. At hindi ka mapapahamak. Amen. Now, ang Psalms 91 po, hindi ko na siya anuhin po lahat ito. Lahat ng klaseng protection meron po tayo sa Psalms 91. Shelter and rest, deliverance from traps and disease. Bibilisan ko lang po. Covering and refuge, because His faithfulness, sabi nga, is our shield and rampart. Sumunod kayong mabilis, bibilisan ko ito. Preservation protection from fear and attack. Preservation from in disaster. Parang COVID lang po. Justice and safety at home. Na sinabi niya sa verse 10, no plague will come near your home. Angelic protection. Dito po nakalagay na bawat isa po sa atin, at least meron tayong isang angel. Matindi na po yun kasi alam niyo po, ang mag-aaresto kay Satanas in the last days, isang angel lang. Kaya isang angel lang, sapat na po yun. Paano pa kung surrounded ka ng chariots of fire? Protection from accidents and harm. Victory over the enemy. God's personal presence. Kasi sinabi niya, rescue and honor. I will be with him in
trouble. Di ba inawit natin kanina, kasama natin ng Diyos, duman man tayo sa problema ng ilog, problema ng apoy, sasamahan ka ng Lord. That is protection. Parang si Shadrach, Meshach, Abednego. Long life, ito po yung pinakamaganda. Kapag tayo po'y nagdudwell sa Kanya. Long life and salvation. Psalm 91 isn't just protection from things. It's protection in God's presence. Stay close and He becomes your fortress. Ano po yung susi? Stay close. How? Always pray. Sabi mo sa katabi mo, always pray. Meron na po tinatamad mag-pray. Last, He protects us from the horrors of the last days. Sino pong naniniwala that we are living in the last days? Kaya, nasaan po yan? Sa Luke 21:36, keep alert at all times and pray so that you might be strong enough to escape these coming horrors and stand before the Son of Man. Jesus was talking about the last days. In the last day, ang kailangan mo lang laging mag-pray. Sabi niya dyan, maging alerto kayo and pray para mapagtagumpayan nyo, matakasan nyo yung mga horror. Ano po yung mga horror sa last days po? Deception against nations, deception, false messiah, wars, nations against nations, natural disaster. Nanonood po kayo ng balita, yung mga disaster hindi lang sa Pilipinas, ang daming lindol. Kaya yung prayer po natin nung Wednesday, mga kapitbahay po natin linindol na, parang tayo na lang, pero let's pray na hindi mangyari yung big one. Ano sabi ng Panginoon sa Luke? Always pray that we may escape yung horror, that we may escape yung big one, that we may escape ang mga disaster at saka po yung mga gera. Persecution of believers, increase of lawlessness, ano pa ho yung cold love, moral collapse, great tribulation. Ito na po yung galit ng Diyos sa Book of Revelation. Distress. And there are verses in the Bible na hindi tayo pahintulutan na sa galit ng Diyos, yung tribulation. Ira-rapture niya po tayo. 1 Thessalonians 1:10, no, ang sabi po dyan, and tingnan ko na lang po, yung naka-highlight na lang po, no, He is Jesus who saves us from God's angry judgment. Ito po yung tribulation. 1 Thessalonians 5:9, no, hindi niya po pour out yung kanyang galit sa atin kasi hindi na galit ang Diyos sa atin. Romans 5, ang galit ang Diyos dun sa ayaw maniwala kay Kristo. Revelations 3:10, no, since you have kept my command to endure patiently, I will also keep you from the hour of trial. Pertaining po sa mga last plagues po ito na nakakakilabot po. Kung paano daw, sa Luke 17:26, kung paano daw sa days of Noah, no, nag-enjoy yung mga tao, eating, drinking, ganun din daw ang pagdating ng Panginoon, pati si Lot, no, maraming ginagawa ang mga tao, pero hindi po nila alam, biglang dumating ang kapahamakan. Kaya dapat lagi, yan po, ang kapahamakan po yan, yung tribulation, the great tribulation, na i-discuss ko po sa every Saturday, 9 a.m. 9 a.m. pwede. 9 a.m. Itong mga to, hindi ko na po di-discuss ng ano ito, pero ira-rapture tayo ng Lord, hindi tayo dadanas ng galit ng Diyos. Dahil pinoprotektahan na po tayo ng ating Panginoon. So as we live in the last days, let us stay awake in prayer. Our faithful God will give us strength to endure and stand before Him. Mag-review na po tayo. God is faithful to protect. He protects us from the works of the enemy. He protects us from all sin and unseen danger. He protects us from the horrors of the last days. Sabi po ng Isaiah 54:17, no weapon formed against you shall prosper. Walang sandata, kahit ang kaaway na mananaig sa'yo, magtatagumpay sa'yo. Ito po ang maganda. In every tongue which rises against you in judgment, you shall condemn. Lahat ng mga negative words na sinasabi ng diablo sa'yo, i-condemn mo, i-refute mo. Huwag mong tanggapin. Sabi ng doktor, meron kang cancer. Sabi ng diablo, mamamatay ka. Hindi ko tinatanggap ang cancer na ito. Hindi ko tinatanggap na agad ako mamamatay. Sabi ng Panginoon, I will not die but live. And I will declare what the Lord has done. Kasi po yun ang dineclare ko. Psalms 118:17. Noong 2007 pa, 2026 na po ngayon, dineclare ko po yung word ng Lord, I will not die, but I will live, and I will preach. Kaya nagpipreach po ako ngayon, I will proclaim what the Lord has done in my life. Amen. So this is the heritage of the servants of the Lord, and their righteousness is from me, says the Lord. So lagi tayong protektado, no, ng Panginoon for as long as we abide in Him. And we use our authority that we will condemn ang mga words ng enemy
Ang tanggapin lang po natin yung word ng Lord about you. That you are already forgiven, you are saved, you are blessed, no? You are loved. And God will take care of you until He comes again. Amen? Palakpakan po natin ang Lord. Tayo po lahat ay tumayo. Tatanggap po tayo ng banal na hapunan ngayon. And let's thank Jesus kung bakit po tayo mayroong divine protection. It's because of Him.